Good evening, good morning, good afternoon. Welcome po sa ating 7 p.m. Financial Literacy Webinar. Ayan, good evening everyone. First, I'm Abigail Tolentino. I'm registered nurse by profession and associate financial planner and a marketing director dito sa International Marketing Group. Naging financial coach na rin dito sa Truly Rich Maker. So sabi nga ni Sir Benjamin Franklin, an investment in knowledge pays the best interest. For my personal take, lahat naman kung anong aspeto or anong field tayo ngayon meron, pag continuous yung learning, maging successful tayo sa bawat field na meron tayo. Same is true here dito sa International Marketing Group here in the financial industry na nagtuturo kami everyday about how to properly manage our finances para maging successful po tayo, no, sa pag-handle nito. So ang unang puntang topic natin, of course, ito yung challenging future. Tatalakayin natin kasi ramdam na natin ito na nangyayari sa kasalukuyan. A large number of Filipinos will face increasing challenges in four major areas. Unang-una, an uncertain labor market. Automation and powerful software will continue to replace more and more workers. Alam na natin yun, no? Ang dami ng mga invention sa mga scientists and engineers for our work to become easy. At ang naging downside po doon ay mawawalan po ng trabaho ang mga tao, no? So, yun yung mga problema na kinakaharap natin ngayon dahil sa isang machine lang, ilang katao ang mawawalan ng trabaho. Ganun din sa manufacturing jobs are moving overseas to cut costs, no? Nagsisarahan na dito at nagsilipatan sa ibang bansa at ang nangyari, mawalan ng trabaho ang taong manggagawa doon. Another one is low savings and high debt. Ayan. Dahil dito, nagkaroon ng major impact on our retirement. Dahil may trabaho nga, pero walang enough savings, at the end of the day, during sa kanilang retirement years, walang enough na pera para mapatustusan yung kanilang basic needs. And many people will have to work beyond their 65 years old for them to survive. Or nakikitira sa mga anak at umaasa sa ayuda ng gobyerno. Ayun nating mangyari yun sa ating sarili. 'Di ba? Ang pangatlo sa mga challenges na kinakaharap natin ngayon, yung high cost of education, as well as lack of preparation for college planning will really hurt the younger generation. So dapat, habang nag-start pa lang tayo ng family, right there and then, kasama na siya sa budgeting natin. Kasi talaga naman, eventually, magkakaanak tayo at mag-aaral sila. So dapat na plan na sila ahead of time. Dapat 10 to 15 years nakahanda na yung college funding ng mga anak natin. And then, the increasing cost of living. Talagang ramdam natin yon na yung ating pera, pagbaba ng halaga ng ating pera at pagtaas ng mga bilihin. Make many people have difficulty in saving money for their future needs. At kapag may mga emergencies na dumarating, like repair, illnesses, tuition, at iba pa, ang naging option na lang natin dahil wala tayong enough na na-save is mangutang, no? So, ayaw nating mangyari yun sa atin. So, kaya andito tayo ngayon para mabigyan natin yan ng solusyon. So, sabi nga sa stats na living in one of the wealthiest countries in the world like US, many people may still retire poor because of kakulangan ng preparasyon pang-pinansyal. Okay? Next, control your future. Sabi nga, ang ating future ay wala sa mga kamay ng ating employer, sa union, or sa government. It is neither in the hands of your bank nor your broker. The future is in our hands on how to make money, save money, accumulate money, and protect money. So dito sa International Marketing Group, you can be your own money manager. So in understanding how money works, and make money work for you. So pag-usapan natin yan, magandang topic po yan. So dito, kasi sa tinuturo namin, ito yung talagang pinupush or pinopromote na how to build your solid financial foundation. May tama pong order of priority para maging strong or matibay ito, no, yung ating bahay financial. So yung unang-una, kung nakikita ninyo, sa pinaka-base, yung talagang dapat nating i-secure in any stage of our life, like ito yung unang-una, healthcare. Kasi, whether it is short-term or long-term dapat in any stage of our life, meron tayo. Kasi bakit? Kung wala ito, kahit isang major illness lang, tapos wala kang healthcare, pero yung prioritize mo is investment, isang major illness lang, mawawipe out po yun isa-isa yung ating naipundar. Kasi wala tayong healthcare na nakaback up sa atin. Ayan, so, dapat meron tayo doon.
no? So ang second most important to consider is income protection or tinatawag natin na life insurance. Huwag po tayong maging negative about the term life insurance kasi sabi nga hindi naman ako ang makikinabang. Pero kapag ikaw yung breadwinner at mahal mo yung pamilya mong maiiwan, you have to get yourself a life insurance. Kasi siya po yung income replacement. Mawala ka man, yung breadwinner man ang mawala, pero meron kang sapat na life insurance na maiwan sa pamilya mo, kahit papaano hindi sila financially burdened kasi meron kang naibigay na fund. Though hindi mapapalitan ng life insurance ang buhay na nawala, pero nagle-less burden sila sa pamilya, 'no? Tuloy pa rin yung kanilang pamumuhay, makapag-aral pa rin, 'no? Gano'n na-adjust man konti yung lifestyle pero hindi sila talagang sumadsad. Alright? Ang next naman is eliminate debt. Tandaan natin meron tayong tinatawag na two types of death. That is a good death and bad death. Good death siya kapag nangutang tayo at kaya niyang mai-replace yung capital, kayang bayaran dahil ininvest natin sa mga negosyo. Bad death naman kapag nangutang ka lang pero for luxury purposes, bumili ng bag, sasakyan, kotse, mga ganon, hindi niya kayang mabayaran yung kanyang inutang, no? So, dapat tayo yung nagmamanage ng ating kautangan, hindi dapat tayo ang minamanage ng ating utang. So, ayan, dito sa community, may proper guidelines tayo at discipline na talagang ma-eliminate natin siya. Alright? Next naman is emergency fund. Ayan, sa Pilipinas, ang daming emergencies na dumarating. Fund lang daw ang kulang. Kaya dapat 3 to 6 months of our expenses, meron daw tayong naitabi sa ating bangko or sa bond fund. Dapat, kasi emergency yan, no? Hindi natin alam kung kailan siya darating. So, mabilis din nating makuha yung money. So, pwede siya dyan sa bangko. And then, next na pala yung investment. Siya yung pinaka-last. Bakit? Sabi nga ng ating renowned financial guru dito sa Pilipinas, isa sa mga kilala na wala tayong karapatan mag-invest pag wala tayong emergency fund. Bakit? Kasi kapag may darating na emergency sa buhay natin, pag wala tayong emergency fund at mayroon ka lang investment, might as well yung kukuhanin mo ng mga panggastos is yung nasa investment mo. So yung mangyayari, no, ibebenta mo ng palugi yung mga sasakyan, no, mas mura sa nabili natin before like sa ating mga kalupaan kasi ikaw yung nangangailangan ng pera, no? I-withdraw mo agad yung mga stocks mo, shares mo sa stocks na hindi pa dapat kasi hindi pa niya na-maximize yung time kasi you are the one who's in need of money. So, hindi maximize yung mga investment dahil wala tayong emergency fund. So, dapat pala before investment, meron tayo dyan sa atin bangko na nakasave. So, yun yung order of priority na dapat nating sinusunod. Okay, moving on. Ayan, do you know how money works? Alam niyo ba paano magtrabaho yung money? Kasi ako, nung very naive here in the community, ang alam ko lang, I work hard for the money. Pero tandaan natin, hindi habang buhay kaya natin magtrabaho for the money. Manghihina din at hindi kayanin ng ating katawang lupa. Pero yung pera, wala pong kapaguran yan. No? 24 hours, 7 days a week siyang magtatrabaho. Okay, so understanding the X-curve concept, ano ba ito? Yan, ilabas ko lang lahat, isa-isahin natin. Alright, so nakita ninyo sa slide, meron tayong responsibility line and yung from up going down at meron namang isang line, it is the money line. Alright, so, ayan. Sabi dito, yung bata pa tayo, no? Marami tayong responsibilities, mataas yung responsibilities natin. Ano-ano ba yun? So, syempre, dahil bata ka pa, then nag-uumpisa ka pa lang na bumuo ng pamilya, yan yung mga responsibilities mo, no? Food, shelter, clothing, kung ikaw yung breadwinner, nagpapaaral ng kapatid, health education, yung health, kasali yan sa responsibility mo, and then death or loan. Expected natin yan kasi siguro kumuha kayo ng bahay kasi nag-uumpisa pa lang kayo. At the same time, sa kadami-dami mong responsibilities, wala tayong savings. Naubos lahat doon, no, sa responsibilities. At the same time, you are an active earner. You work hard for the money during your younger years. Dapat hindi habang buhay ganito yung scenario natin, no? Pag habang as we grow older, dapat bumababa na yung ating responsibility lines here, no? And then yung money line natin from zero savings into high savings. Bakit? Kasi syempre nababawasan na yung ating mga expenses.
Okay, but take note, nakita nyo dito as we grow older, nababawasan nga yung ating responsibilities, pero andyan pa rin, hindi nawawala totally. Andyan pa rin yung ating food, shelter, clothing, debt free na siguro tayo by that time. Pero sito tingnan nyo, naka-highlight yung health. Kasi by this time, no, during our senior years, nagre-reunion na rin yung ating mga healthcare needs, no? Andyan na yung mga sakit at saka mga maintenance. But take note, low responsibility na nga tayo, pero we are not active earner anymore. Ayan. So, dapat pala by this time, kasi meron pa rin tayong mga pangangailangan, meron na dapat tayong money is working for us or passive income. Kasi hindi na kaya na ang ating katawang lupa, no, na magtrabaho. Pero dapat financially independent tayo dito ha. Hindi tayo dapat umaasa sa ayuda ng gobyerno or nakikitira sa ating mga anak. We have to be financially independent pa rin during those years. Tandaan natin sa buhay, we have two ifs of life. The one scenario is, what if we die too soon? No? What if we die too soon na kabata-bata pa natin na wala na, pero ang dami pang umaasa sa atin with these high responsibilities? Ano bang sagot doon? So mayroon din tayong kasagutan if that scenario might happen. So sabi dito, you have your income replacement or the life insurance that will protect your family, the instant money. No, dahil ikaw yung breadwinner, kumuha ka ng ganitong plan for them to survive pa rin if ever, what if mawala man si breadwinner. Okay, yan ang kahalagahan ng life insurance. Another one is what if we live too long? So we are very thankful kasi binayayaan tayo ng mahabang buhay. May enjoy pa natin yung ating senior years. But dapat we are not the one who's need in tulong, no? Nangangailangan ng tulong, dapat hindi. Financially independent tayo dapat this time at in-enjoy natin yung ating senior years. At meron na tayong tinatawag na investment or living on interest na dapat tayo. Yung pera na ang nagtatrabaho sa atin. Kasi nga, hindi na kaya ng ating katawang lupang magtrabaho. Yet, andyan pa rin yung mga basic needs. So, tandaan natin, paano ba natin mamamaterialize lahat yung sinasabi natin by following this simple formula. No, mabilis lang, madali po tong sundin at effective po to para maging successful po yung ating bahay financial mo. So, ito yung tinatawag natin na pay God and yourself first. Ayan, yung 100% of our income, we are so familiar with this, no? Biblical po to. Maminusan natin yan ng 10% sa tithes. Give back to the Lord yung 100% na income na binigay niya sa atin, 10% lang ang kailangan niya. At yung investment na 20%, gift mo yan sa sarili mo, regaluhan mo rin yung sarili mo, no? Swelduhan mo rin siya. Pagdating ng 60 years old siya, yan yung magbibigay sa'yo ng living in interest na tumutubo na yung pera. The money is working for you. Alright? And the remaining 70%, yan, pagkasyahin mo na yung mga basic needs. Pero kung sabihin mo, sa 100% pa nga, hindi enough, how much more the 70%? Andyan na yun papasok yung live below your means, mamuhay tayo ng simple, hindi naman habang buhay, ganyan, ano ka, may certain period of time lang, and then maggawa tayo ng mga passive income na posible nating mapangdagdag ng ating mga pagkakakitaan. Basta legal lang, no? Like online business, like gawin mo ng business side si IMG, mayroon kasing entrepreneur side dito. So yan, makakatulong yan sa pag-increase ng inyong cash flow. Alright, so ang tawag natin dito ay prosperity formula. Tandaan natin itong 10, 20, 70. Alright, next, power of compounding interest. So, bilisan lang natin itong ano na to, topic na to. No, kung naalala ninyo, yung ito ay pinapopularize ni Sir Albert Einstein, the rule of 72, constant po yan. At dyan natin madidetermine kung ilang years ba yung money natin magdodoble kung nilagay natin sa different types of investment vehicles. As you can see, mayroon tayong 4%, 8%, and 12%. At dahil constant nga sa 72, so 72 you divide into 4, kapag dito mo i-invest yung pera mo, no, sa 4% equals 18. So every 18 years, your money will double. Ayan, so if ever you are 29 years old ngayon, meron kang hard-earned money na 100,000, dito mo lang nilagay dahil dito lang yung alam mo na pwede mong pag-investan. Ayan, so at the age of 65, mayroon tayong 400,000. Again, saan ba tayo pwedeng mag-invest dito sa 4% vehicle na to? So mayroon dyan tayong tinatawag na sa bank, no, na mayroon tayong time deposit
Ayan, there is certain period of time na pwede nating ma-withdraw at magbibigay siya sa atin ng 4% interest rate. Ayun, maganda, safe siya, pero titingnan natin na enough ba 'to during our senior years 'no, given na yung mga inflation na kalaban ng pera. So kung ako, hindi ako dito mag-i-invest. Kung meron namang magpapakilala sa akin sa ibang vehicle na medyo mataas sa 4%. Kunyari, there's a person introduce sa akin na dito tayo sa 8%, medyo mas malaki diyan sa bangko, safe din naman. So ayan, 72 you divide into 8 equals 9. So every 9 years my money will double. So kunyari mayroon akong 100,000 at the age of 29, every 9 years kasi yung money mo magdodoble. So at the age of 65, you have 1.6 million. Ayan, enough na ba yon sa aking senior years? Parang kung sa akin na side, dahil ako ay medyo may alam na with regards sa financial industry, sabi ko, ayoko to kasi parang break even lang to sa inflation rate na magbibigay na 6 to 8% nga according sa stats. So bakit ako dito mag-i-invest? Although maganda na rin siya, safe na siya. Saan ba ako pwede mag-invest dito? Ayan, pwede siya sa Pag-ibig Impito or sa mga cooperative. They are giving 8% interest per annum. So ayan. So meron pa namang mag-i-introduce sa akin na medyo higher at dito na yun mag-grow yung money ko, no? Na money is working for me. Kung meron pala isa pang vehicle. So sa 12%. 72 you divide into 12 equals 6. So every 6 years, my money will double. Kunyari, mayroon akong 100,000 at the age of 65 kasi 6 years na nagdodoble. So, di hamak na magkakaroon ako, no, more or less 6.4 million. Ayan, again, sapat na ba to? Sa akin, okay na to, no? Kasi, i-compared ko naman sa 4% and sa 12%, bali, butal lang pala ang kikitain ko kapag dito lang ako nag invest. So, sabi nga dito, no, the difference between 400,000 at 4% versus 6.4 million is equals to 6 million. At ayan, ito po yung price from being financially ignorant, no? So sabi pala, in every 100,000 na nami-mismanage natin, ito po yung mawawala sa atin, 6 million. Dahil wala tayong enough na kaalaman na ganun pala, pwede sana ako mag-i-invest, meron palang ganun. Kaya I'm very thankful naman na nakilala ko si IMG because I'm aware, no, at least meron akong alam na hindi alam ng ordinaryong tao dahil walang enough na financial literacy. Alright, so sabi nga 6 million is equivalent to 20 years of salary of a person who works at an annual salary of 300,000 or 25,000 per month. Okay. Dito na tayo, no, sa next topic. Do you know about savings and investment? No, sige. Alam nyo ba yung mutual fund works? How mutual fund works? Do you realize that the interest in savings account is currently too low to offset inflation and taxes? That you are mostly likely losing money every day? Ayan, so many people will face the problem of living a long life without adequate income. No, with understanding and proper preparation, you can build up your future retirement. Magandang pag-aralan ang mutual fund. Kasi si mutual fund, isa siya sa mga vehicle na pwedeng pag-investan natin na magbibigay ng at least 10 to 12% interest. Again, hindi pa rin talagang stable ang market, nagfa-fluctuate. Pero pag inalam natin to, dapat kapag sa mutual fund tayo, long term yung target natin, hindi siya pang madalian. Kasi ang purpose nito sa ating retirement years. Kaya dyan kami, mga member, nag-i-invest din. Though diversified ha, hindi lang dyan sa isang vehicle na yan. Okay. Another one is, do you know about life insurance? Alam naman natin yung kahalagahan ng life insurance yung na-discuss ko a while ago. So, simple na lang, pasadahan na lang natin, no? So, we have different types of life insurance ha, ang dami dyan. Meron tayong term life, mayroong whole life, universal life, variable, and index life. So, dapat pala kapag kumuha tayo ng life insurance, knowledgeable din tayo, no? Hindi lang tayo kumuha dahil sa in-offer ng ating kakilala. So, kunyari, nagtatrabaho ka sa isang company, do you know how group insurance in your company or workplace works? Alam mo ba yon na pwede kang nakapag tapos ka na magtrabaho sa isang company, pwede mo siyang ma-convert into individual life? Dapat alam natin yon. At syempre, sa pagkuha ng life insurance, may certain calculation yun. Yung dapat, kasi income replacement siya. Dapat alam natin na ito yung income ko, ganun din or more than pa sa ibibigay ng aking life insurance na kukunin. Alright? At meron din tong sense of urgency na dapat
insurable na pa ba ako ngayon or hindi na. So, mas maigi na habang bata ka pa, kumuha ka na kasi yung premium mo hindi gano'n kalaki na babayaran mo. Kasi ang taas, ang haba pa ng panahon na itakbo ng money will grow. Alright? Bakit tayo kailangan kumuha ng life insurance? Dahil sabi nga sa statistics, 1 in 2 men and 1 in 3 women will have the risk of developing cancer during their lifetime. Also, 80 million Americans have one or more types of heart disease. And take note, it's even worse here in the Philippines. That's why we are so, ina-advise talaga natin na kumuha tayo. Okay? So, ano bang advantages natin dito sa kapag kumuha ng life insurance? Siyempre, yung, yung pera makukuha natin doon is tax free. Wala po siyang bawas, no? Tax-free withdrawal and tax-free death benefit, no? Buong buo. So, if you are a type of person who buys insurance and put the policy in the cabinet and never look at it, basahin nyo po, balikan nyo po yung policy ninyo. Kasi ganun din ako eh. Yan binalikan ko at in-understand. So you can learn how to properly protect your family by getting yourself a life insurance. Now, do you know about long-term care? Ito yung nabanggit ko kanina, what if you live too long? Na dapat hindi tayo humihingi ng tulong sa ating kapamilya kasi dapat we are financially independent. No? Sabi dito, the lifetime income option of a long-term care can provide you with income as long as you live. A long-term care will provide you a health care when you retire, when you stop working, that someone will gonna take care of you when you get old. Maganda po, meron po tayong specific product with this. No, magandang pag-usapan ito at kung gusto niyo ng thorough understanding, magpa-quote po tayo. Okay, how comfortable your healthcare situation at the age of 60 really depends on the decision that you will make today. Kaya you have to take action. Maganda pong plan ito para mapaghandaan natin yung ating senior years. Kasi nga, during those times, sakitin na tayo at wala na tayong active income. Maganda, may backup. If ever ma-hospitalize man, meron na tayong plan na kinuha na natin during our active years. Okay, do you expect the government and your children will gonna take care of you if you live too long? Hindi. Hindi natin inaasa sa kanila. Dapat ikaw ang magte-take care of your golden years. Okay. So, do you know about the high cost of education? Alam naman natin yan eh. Dahil sa pag-increase ng mga bilihin, nag-i-increase din yung mga matrikula, di ba? So, sabi dito, most parents don't prepare their children's college educational funds. Maraming ganun. Many would prefer not to think about it all, hoping that things will somehow work out. Parang bahala na. Makaya lagi natin yan mga anak. Parang ganun na lang. No? Inasa sa bahala. Pero dapat hindi. Planado dapat. So it is important to understand college cost, the admission process, financial aid, and how to navigate the complex of college funding system. Dapat ikaw at yung mga anak mo, nag-participate kayo in their college planning program. And health save for your children's college education. Kasi, banggitin ko lang na, usually tradisyon na natin no, na nagpapa-birthday sa mga anak sa during sa 1 year, 7th year, and 18th year nila. Sineselebrate ng ang buhay, no? Pero dapat, see to it, hindi ganun ka-extravagant. Dapat din tama lang. Kasi meron kang sinisave for their college future. Yun yung mas mahalaga. Mas cherish nila yun. No? Kasi you are helping them to earn, to protect their future by giving them a good education. Alright? So we can put too much time and money into raising our kids and then become unwilling to look into college planning. So you have to take charge of your children's future. Okay, malapit na tayo, no? Protect your future. So siguro by this time, medyo na okay na yung ating solid financial foundation, nasa pangtuktok na tayo, nasa investment portion na tayo, at marami na tayong na-acquire na mga ari-arian or mga assets. So do you know without proper planning, your assets and family may not be protected? Pwedeng hindi nila makuha yung pinaghirapan kasi wala kang proper documentation at pwede yung makuha ng gobyerno dahil wala kang ang proper kung sino ang magmamana ng mga ari-arian mo. Ayan, so who will take care of your underage children? Who will keep an 18-year-old from spending his or her inheritance? Sinong magmamana ng bahay, ng bank account, ng mga businesses? At wag nating hayaan yung ating mga belongings ay agaw-agawa ng mga kapamilya kasi walang proper distribution of mana.
So, dapat documented na siya. During na time na maganda pa yung pag-iisip natin, you are sane enough, no? Meron na tayong will. So, it's good to have your wishes documented so they can be carried out. Okay. So, sa IMG, ang mission namin is to educate 30 million Filipinos to be financially literate. Yan ang campaign and be part of our 30M by 2030 financial education movement. Kaya andito ka ngayon and invite namin dahil gusto namin na part ka din sa aming ma-educate. At later on, ma-understand yung what is proper planning sa ating finances. So, ayan. So far, sa kasalukuyan, no, meron na tayong na-campaign na 9 million Filipinos, 151,433 as of this moment. At madadagdagan pa yan sa tulong ng ating mga missionaries at kabilang naip po ikaw. Ayan, malayo pa po yung 30M, pero malayo na, no, sa aming nasimulan. So dito sa community, sa IMG, we have total financial solution. Unang-una, education, then execution. Meron tayong entrepreneurship dito. Enhanced membership benefits, 63 benefits po yan, including OFWs and environment or community na mag-guide sa atin. Ayan. So financial education, syempre aral muna. Dapat matutunan muna natin kung paano magtrabaho ang money, paano natin mabuo yung solid financial foundation. So pag member ka, ito yung makukuha mong mga workshop. Unlimited po yun. Yung increased cash flow, mayroon tayong building wealth asset accumulation, building a solid financial foundation, and retirement planning and wealth preservation yung nabanggit ko. So, yun yung mga benefit na makukuha mo sa educational side pa lang yan. Ayan. Siyempre, hindi lang naman puro aral. Meron tayong financial execution. We have to take action sa ating mga nalalaman. So dito, meron tayong free financial check-up. I-check up po yung ating bulsa, no? Hindi lang naman po yung health niyo check up, pati yung ating finances. Free po yan pag andito kayo at magpa-assist kayo ng ating mga coaches natin. At syempre, i-avail nyo itong free financial blueprint at dyan yun makikita. Marirealize nyo kung saan na ba ako banda sa aking bahay pinansyal, meron na ba akong healthcare, meron na ba akong insurance. Ayan, makikita po na, ma-appreciate nyo po yan kasi ang laking tulong po yan sa amin. And of course, yung ating product, no? Healthcare products and services, si Kaiser po yung ating counterpart. At yun na nga, sinusulong namin yung long-term care. So what if we live too long, no, dapat independent tayo. Meron tayong Kaiser long-term care, no? Na if ever magkasakit man tayo, meron tayong plan na kinuha ahead of time. Okay? And then, another product, being a member, meron tayong life insurance products exclusive sa mga IMG member. Mas mura po kasi no? Most 18, Most GRP, IRA, and Everest Memorial Solution. Ayan yung ating sa insurance. So dito, kapag kumuha tayo ng life insurance, hindi naman po talaga mahal ang kumuha ng life insurance pag alam lang natin, no, yung different types of life insurance. So dito, kung gusto mong i-insure yung sarili mo, ayan, ng 1 million at may coverage at may kasama pa yung accidental death benefit, terminal and critical illness, at mayroon pa siyang person disability benefit. Sa 1 million na yan, ayan, nagustuhin mong i-cover sa sarili mo, kung ikaw ngayon ay 30 years old, ang babayaran lang natin na premium sa isang taon is 7,188 pesos. Then you divide it into 12 months and divide it into 30 days. Siguro magkakaroon ka lang ng everyday isi-save mo ng 70 pesos per day. Maximum na yan. So, hindi po talaga mahal ang pagkuha ng life insurance. Nasa tamang information lang po at tamang community lang ang ating kailangan. Kaya nga si IMG is dinidisseminate niya in every Filipino. Kasi hindi lang naman ang mayayaman at ang mga may middle income ang may alam. Dapat tayong lahat. Ayan. So, kung andito ka naman ngayon dahil interested ka about stock investing or stock market investing, isa naman po yan sa mga benefit na makukuha mo pag IMG member ka. Ayan. So, free investment seminars and mutual fund at zero entry fee. Ito po yung mga companies na nag-o-offer ng mga mutual funds, Rubber Financial, Soldibo Fund, Sun Life, Phil Equity, at marami pang iba dyan sa nakikita nyo sa slide. At remember, IMG does not sell mutual funds. All mutual funds are being sold by Rubber Financial. Yan ang sa mutual fund na yan, maganda po yun sa mga beginner, wala pang idea at walang enough time kasi meron tayong fund manager na nagmamanage sa ating kaperahan. Pero kung gusto mo naman active, mayroon ka ng alam at marami kang time at gusto mo talaga ikaw yung maka-access, meron naman tayo dyan. Access to a stock online
trading platform by MyTrade, powered by Abacus Security. Isa din yan sa mga benefits being an IMG member. Pero once again, yung sinabi ko nga, pag wala ka pang idea at wala kang alam, dun tayo sa mutual fund. Okay? So, ayun, being a member dito sa community, all new members kasi become automatic mutual fund investor. Yun ang nasabi ko kanina. Saan ba ini-invest ng mga fund manager yung ating kapirahan? Ayan, nandyan sa mga Ayala Corporation, SM Investment, Ayala Land, SM Prime, International Container Terminal, meron si Jollibee. Kung nakikita nyo na sa mga advertisement about Jollibee, hindi lang naman na siguro tayo consumer lang, no? Kapag andito ka, magiging shareholder ka na rin, no? Ayan, nandyan si BDO Unibank and Converts Inc. Solution. Madami. So, sila yung mga companies na ini-investan ng mga fund manager. Alright, dahil member ka ni IMG, ang good news, pwede kang makapag-top up ng kahit 20 pesos sa yung mutual fund account. Ayan, andyan yun. Makikita mo yan sa yung sariling portal. Makikita mo kung magkano ba yun ang presyo per share, ilan na ba yung nabili ko. So, transparency talaga makikita mo dito sa sarili mong portal. Okay, sa entrepreneurship naman, mayroon din tayong business side kay IMG. Pag gustuhin mong mag-increase ng cash flow, huwag ka nang humanap pa ng iba, no? Alright, so become an IMG trainer and educator. Dito, building a business in the financial industry. At kung gusto mo talagang gawin ito seryoso, you can own a business, become a financial educator. You can own your time. You can help other families. May share mo ito. Achieve the income you want. And online lang po ito ha, online system. At dahil dyan, ginawa mo yung business, you become debt-free. No? Hindi mo na kailangan umabot pa ng 40 years old. And then, dahil member po tayo ni IMG, pwede po tayong mag-take ng mga certification like Associate Financial Planner. Mas mura po kasi pag member kasi sinubsidize ni IMG. So sa Pilipinas, 1.5 po pag member tayo, pag sa abroad 2,000. At nakita yung difference pag hindi member. Ganun din kapag gusto natin na maging insurance underwriter, mas mura po yung presyo ng pag-take. Ayan. At saka tinitrain tayo bago tayo sasabak sa actual exam. Pag ginawa mo pa ulit yung ating business masinsinan, sabi ko nga, you have your free HMO coverage. Depende po sa posisyon. Meron tayong MD, SMD, and executive. Depende po yun sa posisyon natin, yung amount. And then, meron tayong rings, pins, SMD watch, SMD builder's watch, ayan, car. At you can have a chance to travel abroad, no, kapag ginawa mo yung business at na-hit natin yung mga target na makukuha. Alright, the enhanced membership benefits. Pag member ka ngayon, no, automatic meron tayong 100,000 personal accident insurance. At depende sa position natin, depende po yun. Then sa mga OFW, ang dami pong benefit nila. Ayan, yung act of terrorism, kaya yun yung hinahhighlight ko kung andun ka sa mga bansa na medyo delikado, no, may mga gera, ayan, protected po tayo. Unprovoked murder and assault, mayroong 600,000 and accidental disablement benefit. So lahat ng party ng katawan, pag may nangyari abroad, may corresponding price po yun. So para matulungan yung ating kababayan na maka-recover. At ang dami pa natin mga benefit, may discuss yan mamaya sa inyong mga coaches. Meron tayong vision care, mayroon tayong unlimited consultation for IMG members sa mga Kaiser Medical Center. And then immediate family member discount din, no? At meron tayong another type of life insurance, 50,000 life insurance. I-activate lang natin yan ng 500 pesos, one-time payment lang. And marami pa tayong mga benefit actually, yung auto program. Pag mga non-life naman, ito yung mga companies na ating affiliate, no? And of course, kung gusto niyo po yung mga real estate purchases, andyan naman si SMDC, Ayala Land, and DMCI. At for mga legal assistance program, mapalad po kayong na IMG member dahil twice a year, meron tayong free consultation sa mga attorney ni IMG ng 45 minutes per session. And ayan, environment and community. Meron tayo dito before sa pandemic, yung ating face-to-face sa mga offices. During pandemic time, nabuo po yung Zoom meeting. And then after pandemic, nagiging hybrid na. Balik ulit sa opisina and then andyan pa rin yung Zoom meeting. Paano ko ba ma-avail ang mga benefit na yon? Siyempre, magpa-member ka kay IMG sa halagang 5.5 sa Pilipinas at pag sa abroad, 175 to
$180. Depende po sa country at meron tayong renewal every year na 1.5, no? Para ma-activate pa rin yung ating mga benefits. So, parang ganito ikaw, parang SM, no? We've got it all for you. In terms sa healthcare, mayroon tayong Kaiser. Sa life insurance, sila po yun sa kaakibat natin, si Manila Bankers Life and Fidelity Life. In terms naman sa investment, si Rockburr, Soldivo, Atram, PhilEquity, BPI, FAMI, and Sun Life. Pag real estate naman ang pag-uusapan, andyan si SMDC, Ayala Land, DMCI, Homes. General insurances, ayan na, kikita nyo sa baba. At sa allied services naman, yung pinaka-latest natin, yung si Palawan Pawn Shop. Okay. How to start your IMG journey? Ito po yung aking journey, no? Ito yung portal ko. Ayan, magkakaroon ka din ng ganyan. Transparency, makikita mo yan dyan. So, simply, nag-take action po ako, no? You will always have an excuse not to save and invest or invest no matter what is your excuses. One thing is for sure, you will get old the next year. You will eventually retire and stop making active income. Thus, be prepared to the what ifs of life. Remember the solution. You have to start today para maumpisahan na buuin yung ating tinatawag na solid financial foundation from healthcare, income protection, death management, emergency fund, and investment. Iga-guide po namin kayo dito. And good news, ito po yung ating mga benefits na naka-highlight. Ayan. Okay, kahit hindi pa po tayo member, magkakaroon po kayo ng free ebook, first two chapter of the book na aking dinidiscuss kasi lahat ng sa slide ko, meron po tayong hard copy niyan. Ayan, nakikita natin. So, ayan, meron din tayong free personal accident insurance kahit hindi pa member. Sundin lang po natin yung mga regulations doon. May sisend kami ng email, no, sa inyo. Basahin lang natin at sundin yung mga instruction doon. At syempre, i-avail natin yung free financial blueprint. Ayan, ang laking tulong po yan sa amin. At ito yung marireceive natin sa email natin kapag clinic po natin yung free 20,000 personal accident insurance na binibigay ng inyong sariling mga coaches. At kahit hindi ka pa po member dahil nagbigay ka ng 5 guest na pina-attend mo sa ating live webinar, magkakaroon po kayo ng free community builder shirt. Ibibigay po yan ng sponsor ninyo pag nagdala po tayo ng 5 guest sa loob ng isang linggo. So increase your cash flow, learn and share, earn more and invest more. Be an IMG associate, spread the mission, and earn additional income, and be part of our campaign 30M by 2030 Financial Education Movement. Ayan. Thank you everyone. To God be the glory, and thank you for staying with us. Okay.